this video mga peeps, pag-uusapan natin is the Switch 2 actually worth it or hindi. So in this video, pag-uusapan natin ang experience ko and what are my thoughts on the Nintendo Switch 2. What's up sa inyo mga peeps? My name is Daniel Australia. Welcome back to my channel. And in today's video, we're gonna talk about my experience with the Nintendo Switch 2, if it's actually that good, and kung sulit ba to as console na upgrade from the Switch 1. So without further ado, let's get started mga peeps. So, I have been using this for around a month now, and masasabi ko mga peeps na sobrang sulit naman ang Switch 2 if you're a die-hard Nintendo fan. So, ako mga peeps kasi die-hard Nintendo fan ako. So, I have been playing Nintendo Switch 2 for around a month now, and I've been playing this game called Donkey Kong Bonanza, which is one of the killer games of 2025 para sa akin. Same sa Mario Odyssey, pero may sense of ano siya parang accomplishment pag nakakuha ka ng bananas, for example, mga ganon. Kaya mga peeps, worth it naman ang Nintendo Switch 2 if you're a Nintendo die-hard fan like me. So, ito yung mga issues ko naman mga peeps sa console na ito. Kung hindi ka lang mahilig sa Nintendo, mas gusto ko pa mag PS5 na lang kayo and get a PS Portal. Kasi kahit mas mahal ang PS5 with PS Portal, pwede na siya yung mga peeps as parang replacement for a Nintendo Switch. And mas maganda pa graphics yung mga peeps ng PS5 if you have the right TV. And mga peeps pala, ang PS5, mas maganda pa rin ang graphics compared sa Nintendo Switch. Baka kala yung mga peeps na is 2025 and yung 2020 pa yung ang PS5 na same lang graphics. Well, actually, hindi mga peeps. Kasi ang Nintendo Switch 2 is actually, hindi pa rin siya kasing galing ng PS5 na in terms of graphics. So, pag kinumpare mo sa PS4, sobrang similar na siya. So, basically, it's not even next-gen graphics. Pero mga peeps, kaya niya na mag 1080p 120Hz yung Nintendo Switch 2 on its display, and it can run up to 4K 60 if it's connected on a TV na kaya ang 4K 60. So, ang 4K sa Nintendo Switch 2 ay hindi ko pa natatry mga peeps kasi yung TV namin ay hindi kaya mag HDR, which is one of the reasons getting a Nintendo Switch 2 because it now supports HDR, which is different from the Switch 1 mga peeps, na basically try ko din i-compare yung screen ng Switch 1 versus the Switch 2, and it is a night and day difference na maganda ang screen ng Switch 2. So mga peeps, bakit masasabi nyo na ang Switch OLED ay better option na yon compared to Switch 2? I would have to say mga peeps na better option din ang Switch OLED if you're on a budget and you want to play the games na luwabas na, hindi yung expected to release pa lang in the future. So ang Nintendo Switch OLED ay syempre naka-OLED screen yon. Ang Switch 2 ay hindi naka-OLED. Basically, naka-IPS screen lang siya, which is hindi ganun kaganda para sa akin if you compare it with the OLED. Pero yung graphics niya is different from the OLED din. Yung OLED kasi kita mo pa rin ng mga pixels like ganun, pero etong Switch 2, which is running a 1080p 120Hz display, is actually that good para sa akin mga peeps. So, in the design naman mga peeps, meron na siyang option na USB-C sa ibaba, and pag nag-charge kayo and you want to play game, there's also USB-C on the top, which is a good thing para sa akin mga peeps. So, let's talk mga peeps tungkol sa piracy dito sa console nito. So, Nintendo hates pirated games, and yes mga peeps, Nintendo hates pirated games, which is yung MIG-switch na lumabas lang last year. Hindi siya comparable sa Switch 2, and it can get your console banned, which is kinda not good para sa akin. If you're trying to jailbreak your Switch or ilagyan ng MIG-switch, nakakatakot mga peeps, kaya wag kayo mag-Switch 2 if you're expected to jailbreak it or you're gonna put a MIG-switch it inside the console, kasi sobrang sobrang red flag yan kay Nintendo. So as using it in a handheld mode, masyadong mabigat yung console compared to Switch 1. Actually, Switch 1, nakaisang kamay lang ako and parang weighs like nothing.
So, basically, yung timbang niya ng Switch 1 ay sobrang gaan and parang nag-hold ka ng tatlong Nintendo Switch 1 if you're holding ang Switch 2. The Joy-Cons, mga babes, para sa akin ay nakatakot din minsan gamitin. Ito lang mga sabi ko sa inyo mga babes, na ang Joy-Con drift is still there. Emotional, damn it! So, may mga tao sa Reddit or online na nagsasabi yung Switch 1 daw and Switch 2 has the same mechanism of yung thumbsticks, which is not good para sa akin kasi yung Switch 1, nakadalawang set of Joy-Cons na ako doon kasi nag-drift siya, which is not a good thing para sa console na you spent like 28,000 pesos on. And yes, yung price niya 28,000 mga peeps, kaya what do you expect? Mahalang Nintendo na yon. Is the Nintendo Switch 2 a perfect upgrade for you? So, ang Nintendo Switch 2 para sa akin mga peeps ay sobrang worth it if you're coming from the version 1 of the Nintendo Switch 1. Kasi yun yung 2017 version, yun ang ginagamit ko ever since na yun lang ako nag-upgrade, hindi na ako nag-OLED. And na-compare ko siya sa Switch 1 and Switch 2 and masabi ko na maganda ang graphics ng Switch 2 and kulang ang graphics sa Switch 1 na version 1 ko. So mga peeps pala, pag balak nyo bumili ng Nintendo Switch 2, I recommend mga peeps na buy it brand new. So bakit ko nire-recommend na brand new daw bilhin nyo? Kasi rampant tayo ng Nintendo na magtanggal ng mga consoles na may cheating ganun or jailbreaking ng console. Kaya mga peeps, if you're trying to get a console na Switch 2, I recommend buying it brand new. And yung games din mga peeps ng console na ito, you should buy it brand new mga peeps kasi hindi ko alam pero alam ko, nakikita ko sa internet na mahal daw ang games ng Nintendo Switch 2. Like, seryosong mahal siya. Kasi ako bumibili ako sa Shopee mga peeps kaya mas mura na konti. Pero pag bumili ka, for example, sa Data Blitz like that, sobrang sobrang mahal dun. Like, 4,000 pesos na mahal. And yung Donkey Kong Bonanza, for example, nakita ko siya almost 4,000 I believe. Tapos nabili ko lang siyang 3,200 sa Shopee. So, if you're planning to buy a Nintendo Switch 2 games, recommend ko lang mag-buy ka lang sa Shopee or sa Lazada. And stay away mga peeps sa piracy on this console. So, isa inyo mga peeps, worth it ba ang Nintendo Switch 2 o hindi? Comment down below and pag-usapan natin yan. So mga peeps, yun lang ang masabi ko in this video. Worth it naman para sa akin pero yung problem lang talaga yung piracy and yung used game market nitong console na ito, which is not that good mga peeps. So para sa akin mga peeps, ang PS5 din ay it is the best option in 2025 compared to the Switch 2. And yes, hindi siya portable, pero meron namang meron naman tayong yung game streaming on your phone, and meron din tayong PS Portal, which is compatible with all the PS5 models. So, mga peeps, masabi ko din na PS5, and pag gusto nyo mag-budget mga peeps, Xbox Series S is the best option. So, yun lang mga sabi ko mga peeps. Hope you enjoyed mga peeps in this video and thank you very much for watching. Salamat sa mga subscribers natin dyan and peace out mga peeps. Bye!